Good morning po sa lahat. Welcome again to my channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito, no? Ngayon ay Sunday, May 10. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay dyan at God bless po sa inyong lahat, ano? Kahapon binasa natin na ang kasaysayan ni Haring Jehoshaphat, no? Na naging kalugod-lugod naman siya sa Diyos ng mga una niyang paghahari, marami siyang nagawa, pinaayos ang templo, no? At dumating ang panahon na yun nga nakipagsabuatan siya kay Ahazias, isang masamang hari, no? Ginawa nito ang sinabi ni Elisa na yun nga at naging masama siya, no? Yung mga pinaayos niyang barko ay winasak ng Diyos dahil sa kanyang masamang ginawa at hindi na nakaalis sa mga barkong yun. Sabi dito sa 21, namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lungsod ni David, inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Jehoshaphat ng Juda ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Mikael at Sapatias. Pinamahalaan sila ng kanilang ama pinamanahan sila ng maraming pilak, ginto at iba pang mahahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga may pader na lungsod sa Juda, ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay si Jehoram. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Juda. 32 taon siya nang magsimulang maghari at 8 taon na mahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan sapagkat napangasawa niya ang anak ni Ahab. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya tulad ng mga naging hari ng Israel tulad ng sambayanan ni Ahab. Ngunit ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng angkan ni David. Alang-alang sa kanyang pangako kay David, ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Yun ang pangako ng Diyos kay Haring David. Nang panahon na pamamahala ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Jehoram at ng kanyang mga pinuno ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi na sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at natalo. Kaya mula noon hindi na nasakop ng Juda ang Edom. Naghimagsik din kay Jehoram ng Juda ang lungsod ng Libna dahil sa pagtalikod nito kay Yahweh, ang Diyos ng kanya mga ninuno. Tumalikod si Jehoram sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga sambahan ng mga pagano sa mga burol ng Juda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ang nanguna sa mga taga-Juda para gumawa ng kasamaan. Tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias na isang propeta. Ang sabi sa liham, ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at iniasa na hari ng Juda. Sa halip, ang sinunod mo ay ang ginawa ng mga hari ng Israel. Inakit mo sa masamang gawain ang Juda at ang mga taga-Jerusalem. Gaya ng ginawa ng Israel ng sambayanan ni Ahab, pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay
na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito paparusahan ka ni Yahweh ang iyong bayan. Ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at wawasakin ang lahat. At magkakaroon daw siya ng malubhang sakit sa bituka. Sa tindi ng hirap na daranasin mo, matindi ang daranasin niya daw araw-araw. Ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram. Kaya't nilusob ang mga ito, ang Juda, at sinamsam lahat ang ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Ahazias. Pagkatapos niyon, si Jehoram ay pinadapuan ni Yahweh ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at dumanas siya ng matinding hirap hanggang sa siya mamatay. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taon nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isang mga nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng hari. Sabi sa 22, pagkamatay ni Jehoram, ang bunsong anak nitong si Ahazias ang iniluklok ng mga taga Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay sapagkat nasumalakay sa Juda kasama ang mga Arabo. Kaya siya ang ginawang hari ng Juda. 42 taon na si Ahab, 42 taon na si Ahazias nang magsimulang maghari, at 1 taon siyang namahala sa Juda, sa Jerusalem. Siya nanirahan at ina niya ay si Atalia na apo ni Umri. Sumunod din si Ahazias ang gawain ng mga hari sa Israel, sapagkat ang kanyang ina ang naging tagapagpayo niya sa paggawa ng masama tulad ng angkan ni Ahab. Hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya, sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya. Pagkamatay ng kanyang ama, ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel upang labanan sa Ramoth Gilead sa si Hazael na hari ng Syria. Sa labanan iyon nasugatan si Joram. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling ng mga sugat. Doon siya dinalaw ni Ahazias, kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya'y bumagsak. Sumama siya kay Jehoram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang pinili ni Yahweh upang lipulin ang sambayanan ni Ahab. Sa pagkatuparan nito, nagtapuan niya ang mga pinaglilingkod dito. Kaya pinapatay niya ang mga ito. Ipinahanap nila si Ahazias at natagpuan ito sa Samaria. Dinala ito kay Jehu at kanyang pinatay. Inilibing niya ito at ang sabi, apo ito ni Jehoshaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambayanan ni Ahazias na may kakayahang maging hari, wala maging hari sa Juda. Wala raw natira. Nang malaman ni Atalia na ang anak niyang si Ahazias ay patay na, pinapatay rin niya ang sambayanan ng hari ng Juda. Ngunit
itinakas ni Jehoshabet ang anak ni Ahazias na si Joas. Tinakas yung bata, no, itinago niya ito sa isang silid, tulugan sa templo kasama ng tagapag-alaga. Sa ganong paraan, iniligtas ni Jehoshabet ang kanyang pamangking si Joas. Si Jehoshabet ay asawa ng paring si Joaida at kapatid ni Ahazias, sapagkat sila'y anak ni Haring Jehoram. Si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia bilang reyna. Sabi sa 24, noong ikapitong taon ng naglakas loob si Joaida na makipagsundo sa mga pinuno ng hukbo na sina Azarias na anak ni Jehoram, Ismael na anak ni Jehonan, Asarias na anak ni Obed, Maazias na anak ni Adaya, at Elisaphat na anak ni Sikri. Mga ninuno sila ng mga pangkat na daan-daan. Nilibot nila ang buong Juda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Levita mula sa mga lungsod at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari. Sinabi sa kanila ni Joaida, narito ang anak na yumaong hari, dapat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh tungkol sa mga anak ni David. Ito ang iyong gagawin, ang ikatlong bahagi ng mga pari, bali pinagbantay niya yon sa mga pintuan upang bantayan ng hari sa templo. Binukod niya sa 3 ang mga Levita, ang mga pari, binigyan niya ng mga sandata yon, mga sibat, at pinagbantay niya, sabi dito, sa palibot ng hari magbabantay ang mga Levita na ang bawat isa'y may sandata. Papatayin ng sino mang mga ahas pumasok sa templo. Huwag ninyong hiwalayan ang hari. Pinabantayan. Sinunod ng mga Levita at ng mamamayan ng Juda ang lahat ng inutos ng paring si Joaida. Ang bawat pinuno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat na pamalit o papalitan sa araw ng pagpapahinga, sapagkat sila'y hindi pa pinauwi ni Joaida. Binigyan niya sa mga pinuno ng hukbo ang mga sibat, yung malalaki, yung mga pinagawa ni Haring David, sibat, pananggang malaki at pananggang maliit. Ibinigay niya yon doon sa mga tagabantay sa templo at doon sa hari. Tapos at ginawa nga nilang hari si Joas, at nagsigawan sila na mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga tao na nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Na nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi, sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umaawit at may tugtog na trumpeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw. Ito'y isang kataksilan. Tapos nakita nga siya, ilabas ang babaeng yan, utos ni Joaida sa mga pinuno ng hukbo. Patayin ang sino mang magtatangkang magligtas sa kanya. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ni Yahweh. Dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintong daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. Tapos sinabi rito ang mga reformang ginawa ng paring si Joaida. Pagkatapos nakipagkasundo si Joaida sa mga tao at hari na sila ay maging sambayanan ni Yahweh. Nagkaisa ang lahat na wasakin ang templo ni Baal, kaya dinurog nila ang mga altar at ang mga rebultong naroon pinatay nila sa harapan ng mga altar ni Matan at pari ni Baal. Ito yung mga Diyos-Diyosan. Naglagay si Joaida ng mga tagapagbantay sa templo sa ilalim ng pamamahala ng mga pari ng mga Levita na inilagay ni David sa tungkulin iyon. Sila ang mga
mag-aalay, yung maghahandog, sila, yung mga Levita pa rin, yun ang sabi rin ni Moses noong mga panahon na yun, na ang mga Levita ang mag-aalay, ang magiging pari, sinunod din yun ni Joaida, Sabi pa dito, pinabantayan ni Joaida ang lahat ng pintuan ng templo para hindi makapasok ang sinumang ituturing na marumi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga pinuno ng bawat pangkat na daan-daan, ang mga pangunahing mamamayan, ang mga pinuno ng bayan at ang lahat ng mamamayan sa lupain. Hinatid nila ang hari mula sa templo patungo sa palasyo. Dumaan sila sa malaking pintuan at kanilang pinaupo sa trono ang hari. Nagdiwang ang lahat ng tao sa buong lupain. Naging tahimik ang lungsod ng mapatay si Atalia. Naging maayos yung paghahari ni Joas. 7 taon gulang si Joas nang siya ay maging hari. At 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Sebias na taga Beersheba. Kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joaida. Habang nabubuhay, kalugod-lugod ang ginawa ni Haring Joas. Kinuha ni Joaida si Joas ng 2 asawa at nagkaroon siya ng mga anak na maraming lalaki at babae. Hindi nagtagal, pinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo, Pinaayos niya yung mga sira sa templo. Ipinatawag niya ang mga pari, ang Levita, inutos niya ang libutin ng buong Juda at singilin para magbayad ng buwis ang mga taga-Juda at Jerusalem, dahil tapos pero ang tagal pero hindi gumalaw, hindi ginawa ng Levita yung paniningil na yon, Kaya ano ba ang ginawa mo at hanggang ngayon, sabi ni hari, walang nalilikom na buwis ang mga Levita mula sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Ang buwis na iyan ay ipinag-utos sa Israel ni Moses na lingkod ni Yahweh para sa toldang tipan. Ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak na masamang babae, si Atelia, pinasok. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit sa pagpapatayo kay Baal, nung si Atalia pa ang namamahala. Kinuha ang mga kayamanan at pinagpatayo ng mga Diyos-Diyosan, Inutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay sa may pasukan ng templo at ipahayag niya sa buong Juda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng inutos ni Moses nung sila'y nasa ilang. Nagalak ang mga tao at nagbuwis sila, Naglagay sila doon sa kaban na yon, doon sa may pintuan. Napuno naman yon, at ipinasok pagkapuno, tapos inilagay sa templo, at nilabas uli yung kaban na yon at naghulog uli ang mga tao. Nakalikom sila ng salapi at pinagkatiwala naman ng hari at ni Joaida sa mga namamahala sa mga pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantero at mga karpintero at mga panday ng bakal at ng tanso upang magkumpuni sa mga sira ng templo, Nagtrabaho ng mabuti ang mga taong ito at ginawa yung mga nasira at hindi lang basta kinumpuni, hindi lang basta ginawa at pinatibay pa nila yung mga gawa na yun, Tapos sabi pa dito, tumanda si Joaida at umabot sa 130 taon gulang bago siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Joaida, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinakinggan ng hari at pinabayaan nila ang templo, nung mawala na yung paring Joaida, pinabayaan nila ang templo ng Diyos, pinabayaan nila ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip
sumamba sila sa mga asyera at mga Diyos-Diyosan. Dahil dito nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Juda at ang mga taga-Jerusalem. Gayunmaya, nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa kanya, ngunit hindi sila pinakinggan, no? Dahil dito lumukob ang espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joaida. Tumayo siya sa harapan ng bayan, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo pinahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat tinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo, no? Kagaya ng lagi sinasabi ng Diyos, pag tinakwil niyo ako, itatakwil ko rin kayo, no? Ngunit nagsabuatan ang mga tao laban sa kanya at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandaang loob sa kanya ni Joaida na ama ni Zacarias. Bago mamatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, makita sana ni Yahweh ang ginawa ninyong ito at parusahan niya kayo. No? Nang matapos na ang taong iyon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ang mga ito ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat sinamsam, lahat ng kanilang mga pag-aari dinala ng Haring Damasco, no? Maliit man ang hukbo ng Syria ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, pinarusahan si Joas. Iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipagiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joaida, kaya pinatay nila si Joas, pinagtanggol nila, pinagiganti nila yung pagkamatay ni Joaida, kaya pinatay nila si Joas. Doong natutulog ito sa kanyang higaan, siya inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Sebad na anak ni Semer na isang Amonita at si Jehosabad na anak ni Simerit na isang Moabita. Ang mga kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, mga propesiya laban sa kanya ay kanyang muling pagtatayo sa templo ay nakasulat sa paliwanag sa aklat ng mga hari. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amazias. So doon nagtapos yung paghahari ni Haring Joas, hindi rin siya nagtagumpay gawa. Pagkamatay ng paring si Joaida ay nagbago siya at nakinig siya sa ibang tagapagpayo, at nagpatayo pa siya ng Diyos-Diyosan, nakakalungkot, talagang pinagtagumpay na, may nagturo na yung paring Joaida, pero hindi pa rin nila naisabuhay talaga, lalong-lalo na ng Haring Joas, nagbago pa rin siya at nagpatayo ng Diyos-Diyosan, kaya pinarusahan pa rin siya ng Diyos. Pinasalakay siya sa isang maliit lang na hukbo, ngunit natalo sila at nasamsam pa ang kanyang mga pag-aari, ang kanyang ari-arian, Nakakalungkot yung mga ganong bagay. Hindi nagtapos sa magandang kasaysayan ng kanyang paghahari, hindi nagtapos na siya ay sa simula hanggang sa huli ng kanyang kamatayan ay naglingkod siya sa ating Diyos, Hindi ganoon ang nangyari kay Joas, kay Haring Joas. Nakakalungkot yung ganun sa pagbabasa, pero 'di ba meron din naman ang kanyang ang kanyang lolo ba, Jehoshaphat, na nagpatuloy, na naging mabuti rin. Pero yun nga, sa kabila ng pagtalikod at pagtakwil nila sa ating Diyos, ay tinakwil din sila, Sa atin din sinasabi, kagaya din kahapon ng umaga, yung ating nabasa, na ganun din ang kasaysayan na nung huli rin, ay hindi rin nakipagsabuatan din ng Jehoshaphat sa masama, kaya hindi rin siya nagtagumpay,
hindi rin naging maayos ang lahat. Sana tayo kapag pinagtagumpay na tayo ng Diyos na lumapit na tayo sa Kanya ng maayos, gumawa na tayo ng kagandahan, kabutihan, katuwiran, sana ipagpatuloy natin yun hanggang sa ating huling hininga, no? Sa huling sandali ng ating buhay, magpatuloy tayo ng maayos sa ating ginagawang kabutihan para malugod ang ating Diyos sa atin, ano? Pagpalain niya tayo ng sobra-sobra ng labis-labis, ano? Kung magpapatuloy lamang tayo sa ating ginagawa na kabutihan at sa pagsunod natin sa Diyos, sa pagsamba sa Kanya lamang, ano? Pagpapatuloy din ang ating kaayusan, kagandahan at katagumpayan ng ating buhay kung tayo ay magpapatuloy din sa ating kabutihang ginagawa sa Kanya, sa ating paglilingkod lamang sa ating Diyos, no? Sana ganon, nawa ganon ang mangyari sa ating mga buhay. Magpatuloy lang tayo sa pagsamba sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, sa paggawa ng kabutihan, ano, sa Kanya at sa ating kapwa. Tayo manalangin. Yes, Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat na meron kami simula noon hanggang ngayon, O Diyos, at nagbigay buhay sa aming lahat. Lord, salamat sa umagang ito sa iyong mga salitang aming nabasa na naman, Lord. Tunay nga na-bless po kami sa iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salitang bigay sa amin, sa iyong mga kabutihang ginawa, O God, sa iyong mga kamanghamanghang ginawa noon, O God, sa mga taong sumasamba sa iyo, sa mga taong totoong naglingkod sa iyo, at kaparusahan sa mga taong nagtakwil sa iyo, O God. Lord, nawa kaming lahat na taong inyong ginawa, kaming mga nakikinig ngayon na babasa ng iyong mga salita. Lord, nawa magpatuloy kami, turuan mo kami, at i-guide sa katuwiran, O God, sa iyong kapamaraanan kami mabuhay, O God, upang kami magtagumpay ng maayos hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, Lord. Naway kami inyong gabayan, O God. Huwag mo kaming iwanan upang gumawa lamang kami ng kabutihan, kaayusan sa aming mga buhay, O God, para sa inyo, O God. Thank you, Lord. Alam namin na hindi mo po kami pababayaan, ang aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga tao. Ganon din ang aming presidente, O Lord. Alam namin na gagabayan mo po siya at hindi pababayaan, O God. Ganon din lang, Lord, hindi lang ang aming presidente, kundi ang mga presidente ng bawat bansa sa aming mundo ay sila rin ay iyong gagabayan, tuturuan ng mga bagay na tama, iyong kapamaraanan ang magtatagumpay sa buong mundo, O God, dahil ikaw lamang ang aming Diyos at ikaw lamang ang dapat naming pakinggan, sambahin, O God, at paglingkuran. Salamat, Lord. Salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, sa araw na to. Dahil pinatatag mo na naman po kami sa aming pananampalataya at binigyan mo na naman kami ng isa pang kaalaman upang kami magtagumpay sa aming mga buhay, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At sa labang ito, ikaw na po ang tatapos. In Jesus' name, Father God. Wala nang magkakasakit, wala nang mamamatay, O God. Ang lahat ng may karamdaman ay paghagalingin mo na, O God. Dahil kami umaasa at nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord, sa katagumpayan na igagawin mo sa aming mga buhay, O God. We claim it, Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito. In Jesus' name, kami tagumpay na. In Jesus' name, kami magiging maayos na. In Jesus' name, magiging normal na uli ang aming pamumuhay. In Jesus' name, O God. Lord, salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming mga panalangin ay tagumpay na, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Marami pong ulit salamat sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. At salamat po, alam ko po marami na naman tayo natutunan at nadagdagan na naman ang tibay ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo at i-like nyo po ang ating mga video at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa iba ko pang video na i-upload. God bless po ulit sa lahat. Mabuhay po tayo. Magandang umaga po.